Dito tayo ngayon sa pang-apat na employer ko dito sa Hong Kong. Anong lahi ang naging amo ko dito sa Hong Kong na pang-apat na amo? Dalawang Chinese, dalawang babae, couples. So alam niyo na yon kung ano yon. Wala silang anak, sila ay nagtatrabaho pareho. Ang kanilang mga kasama sa bahay ay aso. Maraming aso. So, nakuha ko itong Chinese couples na babae na ito ay sa pamamagitan ng pag-refer sa akin ng isang kakilala. So, aalis siya, punta siya sa ibang lugar, kaya naganap siya ng pwedeng may papalit niya doon sa amo niya at ako na ngayon. So, medyo may kalayuan, parang countryside ng Hong Kong at ang tawag dito ay Taipo. So, doon sa Taipo, ang dalawang mag-asawa couples na itong babae ay meron silang dalawang sasakyan. So, ang gusto nilang mangyari, ang sasakyan na yan ay araw-araw mo linisin very early in the morning, yung dalawang sasakyan na yan. Para pagpapasok sila sa trabaho nila, ay malinis. Malinis na. After that, tsaka ka lalabas. Ilabas mo yung aso, ipastol mo yung aso sa labas. So, 6 na aso. May maliliit, may malaki, may sakit, may bata, tsaka may matanda na mga aso. So, lahat ng mga aso na ito ay puro lang ampun. Kinukuha nila sa kung saan, inaampun nila, mga ganun. Yun ang hilig nila. So, ang bahay nila ay parang flat flat style lang siya, sa ground lang siya. Hindi siya sa mataas. Ground, bahay lang siya na gano'n na flat. Tapos, sa labas niyan, merong space ng mga aso. Nandun yung mga aso. Na ang space na yun ay kailangan mo rin linisin araw-araw. Ihuhus mo siya ng tubig, paligid. Tapos, lagyan mo ng mga sabon, mga Clorox para yung mga ihi nila doon mahugasan. Tapos, hindi ako nagluluto. Dahil maghapon sa labas yung couples na yon, uwi sila gabi na. So, yun at yun ang routine. Yun ang routine. Ang mag-asawa na yun ay napakahirap gumising sa umaga. Ang gusto nila, pag ganitong oras katukin ko sila o gising na. Ang problema, katok ako ng katok sa oras na hindi sila gumigising. Meron silang alarm na napakatindi. Yung, alam nyo yung alarm ng mga pabrika, yung pag break time na. Ganun ang alam nila. Pero grabe. Dinig na ng buong village pero hindi pa rin sila talaga nagigising. Hindi ko alam kung ano iniinom nila sa gabi. Bakit ganun sila katindi matulog. And then hanggang sa dumating ang punto na medyo na bored ako kasi ang off ko doon ay hindi siya eksaktong Sunday or what. Paiba-iba. Minsan weekdays, minsan Sabado, minsan Linggo. So, na-bored ako. Sabi ko, tingnan ko pa. Well, kahit marami yung aso, medyo na-enjoy ko naman kasi mahilig nga ako sa mga aso-aso din. May kalaro ka din minsan. Kasi lang minsan, medyo nagkaroon ng hassle dito sa isang amo ko na pumirma sa akin. Sabi niya, hindi kami nagkaigi doon sa tungkol sa pamamaraan ng aso ng paglakad sa labas. Sabi niya, paano mo ba nilalabas itong mga aso? Sabi ko, dinadala ko yung 5. Tapos, yung isa nakawala lang kasi sabi nung nagpasok sa akin dito, hindi lang daw yan tatalian yung isa kasi sumusunod naman daw yan, tsaka ayaw niya tinatalian. Sabi niya, ganun. Sabi niya, alam mo, sinundan kita, sabi niya, nung daladala mo yung mga aso doon. Paano na lang? Sabi niya, kung may makagat yan, tatawag ako ng pulis, ipahuhuli kita. Sabi niya ganun. Sabi ko, ganon, sabi ko. So, paano naman? Sabi ko, isang umaga, pagising ko may bagong aso. Susunod na araw, pagising ko may bago na namang aso. May sinabi ka ba sa akin magdagdag ka ng aso? Ang pinirmahan natin sa kontrata, 6 na aso lang. Bakit naging 7-8 na ito ngayon? Wala ka malang nihan-niho sa akin, nagdagdag ka lang ng dagdag. Hanggang sa hindi na nagkaigihan. Sumulat ako. Mulat ako marami. So, sinulat ko doon na ayusin nyo yung holiday ko. Ayusin nyo yung food allowance ko. Dahil kung hindi, magbe-break ako.
So, negotiable ang lahat ng to. Hanggang sa hindi kami nagsundo. So, nag-break ako doon. Break ako ng kontrata. Yan ang nangyari sa pang-apat na kontrata ko dito sa Hong Kong. Malayong lugar sa Taipo, 8 yung aso. Ang holiday ko, hindi ako masaya. So, nag-break ako. Parang 3 weeks lang ako nagtrabaho sa kanila that time. Plus 1 month na notice. Alis ako. So, medyo walang nangyari doon. Kaya, maikwento ko sa inyo, yun yung pang-apat na amo ko dito sa Hong Kong.